96.7 Destiny Radio, saya lang. What's up, people? What's up, big boys? Happy Wednesday. It's July 9, 2025. Araw ng Lunes, Martes, Miyerkules po. At 7:18 PM na po oras natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. 18 minuto na makalipas ang alas 7 ng gabi. Welcome, people! Welcome, big boys! Welcome to BBC. Once again, this is Big Boys Chat with your one and only rapper DJ in the town. Ako po si Giro. That's capital G-I-R-O. What's up? Magandang gabi sa inyong lahat, sa mga nakikinig ngayon sa radyo. Naka-live na kami ngayon sa Facebook, so make sure na bisitahan nyo kami dyan sa aming Facebook page na DZDG Destiny Radio. That's our Facebook page. Naka-live kami dyan, so make sure na kung meron kayong mga gustong katanungan, lalo na kung nabasa nyo kung anong title ng ating pag-uusapan ngayon. Mag-drop kayo ng comments sa ating Facebook Live. Once again, Facebook page is DZDG Destiny Radio. Pwede rin kayo actually mag-text sa aming text line sa numerong 0929-216-8100, people. We're gonna talk about the real deal tonight, guys. Kasi ganito we're gonna talk about the real red flags of a man right now. Ito yung mga red flags na na hindi natin pinupuna o hindi natin napupuna, at the same time hindi natin pinupuna. But ito yung mga talagang red flag kapag ito yung ito yung napansin mo sa mga kalalakihan, lalo ng you take a run. You run for it, girl. You run for it. Kasi 'di ba, typical namang red flag sa atin is yung mga syempre sobrang red flag naman 'yon. Pagka ang lalaki is nananakit ng babae, red flag. Ibang classic, ibang level ng red flag na 'yon. Pero there are red flags actually na yun nga, sinabi ko kanina na minsan hindi natin napapansin. Pero yun talaga yung mga totoong red flag. And at the same time, we're talking about this kasi this is Big Boys Chat. This is a red flag for a man in the sense na hindi ka nagiging big boy kapag ganito ka. That's why you are becoming a red flag, bro. And let's talk about this. I have a list once again of these red flags at tara pag-usapan natin. Number 1. Big boys, makinig. Number 1. If you have a victim mentality, sobrang red flag niyan sa mga big boys. Pagka alam niyo yun, yung lagi kang lagi ka nagpi-play victim in situations like kahit alam mo naman na ikaw yung nagkamali, pero you still play the victim. 'Di ba? Hindi ganoon ang atake ng big boy eh. Here's the thing. If you made a mistake, you own it. You take responsibility. Kumbaga, ikaw yung nagkamali, so harapin mo 'yan. It's your i-own mo yung pagkakamali na 'yon. You take responsibility. You do not play victim. Hindi yung palagi mong sinisisi sa mundo yung mga kaganapan mo sa buhay. That's a major red flag for a guy. Kailangan mong matutong harapin yung mga pinagdadaanan mo. So instead of playing victim, why not ang gawin mo is palagan mo yung problema niyan, yung pagkakamali niyan, i-own mo yan, and at the same time, hanapan mo yan ng lunas, di ba? Don't have a victim mentality. That's one of the red flag na hindi natin masyadong napupuna. Kasi nga bombarded tayo, masyadong na-advertise sa atin yung red flag na mga typical. Diba? Number 2. If a guy complains instead of fixing his own problems. Red flag din to, guys. It's a man's red flag din kapag alam niyo, meron siyang problema. But instead of fixing the problem, what he's doing is complain and complain and complain. At yun na nga, isinisisi sa mundo o sa ibang tao yung kanyang mga problema. Instead of fixing it. Diba? Man up. Kumbaga man up. Meron kang problema ngayon. Harapin mo yan. Tindigan mo yan. Diba? Hindi yung isisisi mo. Minsan ipopost mo pa sa Facebook yung problema mo. Hindi yun hindi pang big boy yan, diba? It's a red flag for a man. Fix your problem, diba? Instead of whining, instead of complaining, start fixing the problem, diba? Gumawa ka ng paraan para ayusin yung problema na yan. That's number 2. Actually, meron pa tayo. Marami pa tong kasunod. Number 3.
kapag ka ang tao ay easily influenced and always looking for validation from others. Eto yan. Paulit-ulit natin tong sasabihin at hindi tayo mananawa na paulit-ulit banggitin dito sa BBC itong topic na to. Na as a man or even as a person, hindi ka dapat basta-basta nag-influence ng mga tao sa paligid mo. Have your own standard, have your own standard. Hindi pwedeng kung ano yung gusto ng mga tao, yun na din yung gusto mo kahit sablay naman talaga para sa sarili mo yun, di ba? Hindi ka dapat easily swayed by other people. Di ba? Sabi dito, kapag ang lalaki he's easily influenced and always looking for validations from other people. It's a major red flag. Di ba? Kasi ano na lang, meron ka bang sariling desisyon? Meron ka bang sariling pananaw sa buhay? Kung ang nangyayari is everything that you do, ibinabase mo yun sa validation ng ibang tao. And don't be like that, bro. Hindi ka big boy niyan. Be somebody who knows his standards, who knows his stance in life. Meron siyang sariling belief. And kapag ka nangyaring meron situation na merong hindi sasang-ayon doon, it's fine. Kung baga, merong hindi matutuwa, it's gonna be fine for you. Kasi you have your own gut feeling about things. And you do that. Hindi ka masusway na porque meron ka naririnig na ay hindi to okay. Hindi yan okay. Huwag mo yan gawin. O kaya naman is hindi matutuwa yung ibang tao. Bakit ka ba ganyan? Hindi ka nasusway, hindi ka na-influence. And at the same time, kapag sa isang grupo, meron kang naririnig na kwento-kwentuhan. Ayan. And nasway ka kaagad nun. Kasi sabi nila, doon sila natutuwa, 'di ba? Doon sila nag-enjoy, something like that. So gagawin mo na rin siya just to please those people. And that's a red flag, bro. You don't do that, 'di ba? Another thing, ayan. He has weak eye contact. Ayan, I mean sa mga ganyan, a sloppy handshake and afraid to stand for what he believes in. Yung sinasabi natin, kapag wala kang sariling belief, takot kang panindigan yung paniniwala mo. It's somehow a red flag. Kasi ganito yung nangyayari. Kaya siya nagiging red flag. Kasi if you don't have a belief of your own, pag nalagay ka sa situation where you have to choose between what you believe and sa paniniwala ng ibang tao, mawawalan ka ng direction eh. Alam mo yun? Para kang dead fish. Alam mo yung mga dead fish? Nagpapadala lang sila sa agos kahit hindi nila alam kung saan papunta yung agos na yun. And that's very dangerous. Kasi 'di ba? Sabi nga natin ang lalaki yun yung dapat nagli-lead, yun yung dapat nagpo-provide, yan dapat yung nagiging protector. So imagine if you're a man, a family man, na basta-basta lang nasusway ng ibang tao. How are you gonna protect your people, your family? How are you gonna lead your own family, 'di ba? So you don't do that, 'di ba? Eto, he's a nice guy who's always available. Isa ding red flag na kahapon tinapik natin 'to, 'di ba? Tinapik natin 'to kahapon yung nice guy syndrome. Nakausap natin si Harvey sa phone call. Sabi niya Harvey, ayan, daw siya, hindi niya mahanap yung right term na pwedeng sabihin, pero it's somehow becoming an epidemic that is damaging us as men kapag we're always a nice guy person who's always available for everybody, for everything. Nangyayari kasi kapag you're being a nice guy, yun na nga, ang nana, binanggit namin kahapon, nana to eh. Ang pinakang core nun is that you're searching for, you crave for the validation of other people eh. So you're not gonna do things kasi baka hindi nila magustuhan to. So ang gagawin mo na lang is yung magugustuhan nila kahit hindi naman talaga yung gusto mong gawin. Diba? You crave for validation to the point na wala ka ng sariling direksyon sa buhay mo. Lahat ng ginagawa mo nakabase na sa ibang tao. And you don't do that. The big boys don't do that, diba? Ayan, sabi pa nito, he believes his parents are responsible for his miserable life. Sobrang red flag din ito. And yan, these things kailangan nating iwasan for us to be shaped as a man, as a real man, as a big boy. Kapag nangyayari is, umidad na tayo ng, say for example, nag-25 na tayo, nag-27 na tayo, nag-30 na tayo,
Pero dahil miserable yung buhay natin, isinisisi pa rin natin sa parents natin yun. Pinanganak kasi ako mahirap, ganan. Bro, you're 30 years old already. Makakahanap ka na ng trabaho, kaya mo nang gumanap sa buhay mo. It's your own responsibility na you take up on your own responsibility. Your life is your own responsibility na, lalo kung 30 ka na, di ba? Ibang klase na yun. Hindi na para isisi yun dun sa magulang mo. Di ba? You have your own life na. You take responsibility, you take control of your own life na. Di ba? Siguro hindi mo masisisi kung halimbawa si kid o si lalaki is somewhat somehow 15 years old. Ayan, meron pa siya talagang chance kasi hindi pa siya masyadong capable to do something about his life. Pero once again, pag umidad ka na ng nasa mid-20s, late 20s hanggang 30 at isinisisi mo pa rin sa parents mo yung buhay mo, mag-isip-isip ka na. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Be a big boy. Kumbaga, ganapan mo yan. Search for something, magkaroon ka ng pagkakakitaan, skills, dagdagan mo yung skills mo, improve mo yung sarili mo, and sooner or later, mababago yung buhay mo. Pero kapag nangyayari is you keep on whining, inaasa mo yung buhay mo sa parents mo, ang tanda-tanda na ng mga parents mo kasi 30 ka na, inaasa mo pa din yung araw-araw mong kakainin sa parents mo, mag-isip-isip ka na. Baka hindi ka talaga natuto sa buhay mo sa 30 anyos mong pagkakabuhay sa mundo. Those are the things, ito yung sinasabi natin, those are the red flags. Kasi ito yung mga things na we're preparing the man to live in a family thing. O kahit kahit hindi ka na magkaroon ng sarili mong pamilya, if you're looking after yung mga kapatid mo, kaya yung parents mo, you need to avoid these kinds of things. Kasi kapag ito yung mentality na pumasok sa isip mo, hindi mo magagampanan yung pagkalalaki mo. Diba, hindi ka magiging big boy niyan. Ano ka lang, small boy, tiny boy. Diba? Ayan, balikan natin. Sanabi natin dito yan. If you have a victim mentality, that's a red flag. Kapag palagi ka nagko-complain sa mga problema mo instead of focusing on what's the problem and fixing it, that's also a red flag. Kapag masyado kang pagka madali kang nasusway o nai-influence ng mga tao sa paligid mo, wala kang sariling decision sa buhay, and you're craving for validation, that's a red flag from a man. Diba? Kailangan meron kang sariling paniniwala, meron kang sariling goal. And at the same time, meron pa dito, kapag you're always a nice guy. He's a nice guy who's always available. Kapag kasi you're always available, in a sense, wala kang ginagawa sa buhay mo. Ang dami mo namang oras, ang dami mo namang panahon. Gumagrind ka ba? Ang dami mong oras, di ba? Of sobrang available mo sa lahat ng pagkakataon. One call away ka, in a sense. Hindi ka ba, wala ka bang trabaho or what? Lagi kang available? Wala ka bang, hindi ka ba natutuwa na kapag ikaw lang at kapag ka solo ka lang, wala ka bang time for yourself to realize, to reminisce, to calculate things in your life? These kinds of things. It's also a red flag. Kailangan natin tignan din yun Kailangan natin itanong, bakit kaya ito yung laging available? Bakit kaya meron kaya itong ganap sa buhay niya? Those kinds of things. Ayun na nga, and finally, sinabi natin, kapag umidad na siya, nagkaroon na siya ng muwang sa buhay, but still, yung miserable niyang buhay, isinisisi niya pa rin sa parents niya. I think that's the major of the majorest. Kung meron mang ganong term, that's the majorest red flag that a man could have. Yung kapag you're capable na, malusog ka naman, may tamang pag-iisip ka, pero yung miserable mong buhay, sinisisi mo pa rin sa parents mo, iniasa mo pa rin yung buhay mo sa parents mo, that's a red flag. Do something about your life, big boy. Do something about it. By the way, it's now 7:32 p.m. Oras po natin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa ating pagbabalik, meron tayong makakausap ulit from a caller somewhere. At ito pa rin yung magiging topic natin. So, abangan yan sa ating pagbabalik. Interesting woman to. Ito makakausap natin. We're gonna talk about these kinds of red flags with her. So, tutok lang kayo. Tutok lang. Tutok lamang po kayo. Ako si Giro, your one and only rapper DJ in the town. Kami ang 96.7 Destiny Radio. Magbabalik po kami. Diyan lamang kayo.